Good afternoon mga katanders, marahil nagtataka kayo kung anong ginagawa ko dito at kung nasaan ako ngayon, no? Wala po tayo sa biyaheng motor ngayon, kundi nandito tayo sa Mitsubishi Abad Santos. At ano ang ating inaantay? Walang iba kundi ang pag-release ng ating magiging bagong partner sa hanap buhay at syempre sa mga susunod nating paglalakbay. Alam niyo naman mga katanders, hindi naman lingid sa inyo na papalapit na tayo sa tinatawag nating retirement stage. Ang mga buto-buto natin unti-unti nang nagiging fragile. Kaya siguro paminsan-minsan na lang muna tayo sasakay sa dalawang gulong. Mas kailangan na natin ngayon ang 4 na gulong. Yung mas malaki sa kotse. Yung may sapat na espasyo para mabitbit natin ang lahat ng gear para sa ating mga susunod na camping trips. Kaya naman, huwag na nating patagalin pa. Halina at samahan nyo akong antayin ang pag-release ng ating bagong partner. Ang bago nating katropa sa kalsada. Walang iba kundi si El Toro. Let's go! Panoorin na natin to. Vlogger nga si sir, subscribe niya siya. Nagkakampiyan si sir. Nagka-camp ka? Kasama niya si Lolo Boy. Sanders mo ito po. Sige. Kung kilala mo si Boy first time, nakakasama ni sir yun. Hindi ko pa Vlogger din yun, may minivan na siya. Di pa follow kita, boss. Baka nagkakampiyan yan sir. Sige po. A dream come true. Salamat kay Alright sir. RA ng Mitsubishi Motors ng Abad Santos. Another blessing. Thank you Lord. Dahil continue ako ng isang blessing. At ginamit nyo si Sir RA bilang instrument makuha ito. Maraming salamat. Congratulations sir. Salamat po sa tiwala. Ayun guys, kasama ko po ngayon si Sir Ramon, which is yung client natin na nag-avail ng L300 na naka-promo ng 0 down payment, free 2 months amortization, and pay after 90 days. At meron pang kasama ang business package. Ayun sir, so matanong ko na sir, kamusta po yung naging experience nyo dito? Yung promo sir, legit po ba? Anong masasabi sir kung mararecommend nyo rin po ba ako sa inyo? Mga ka-thunders at saka kung sino man yung mga nanonood ng video na to. Noong una, hindi natin nakalain na legit pero nung ito na mismo, ito na nga, nakuha na natin yung unit. Legit po yung promo nila sa FB, sa FB. Makakontakt nyo po si Sir R.A. ng Mitsubishi Abad Santos sa kanyang FB. And totoo po yung promo nila. Maniwala po kayo doon kasi ito na po yung ebidensya Good evening mga ka-thunders. Eto na at babiyahe tayo ngayong gabi. Iiwan muna natin ang patag ng Bulacan at tutuloy tayo pa south. Magbibicol loop tayo. Ikutin natin ang mga simbahan ng LDS na ating i-audit. At isasabay na din natin ang pag-break in dito sa ating bagong kuhang L300 na si El Toro. Pupunta natin ang tahanan ng Tanyag na Mayon Volcano. Mahaba-habang biyahe ito, maraming stopovers at siguradong puro anghang ang lalamunan natin dito. Tara, let's go mga ka-thunders. Mga pala si Cyril. Yan. Hello, yan. Haba-haba yung biyahe natin na ito, 1 week. Saan na siya, wala, Lagi na. Gawa na muna yung kotse mo dito, balikan na lang natin. Tandaan natin. Diet tayo diet. Diet? Kasi lahat ng ragay, sira ang kalsado dun So, pa-diet tayo. Hindi ka dadaanan tagkawayan dun na may daan dun papuntang diet. Ang Lucena, pahinga muna tayo. Tapos may radyo ako dito, bigyan ka ng radyo para nakakatawagan tayo. Para
Mahirap eh. Lahat ng gawin ko eh. Bilis ng biyahe namin ha. Nasa bypass. Ito ko ng bypass to. Bilis ng biyahe paggabi. Bakit tayo makakarating dun sa ano? Madali na yan. Ito muna, kain muna tayo, din pahinga. Kita niyo ba yung nasa likod ko na yan? Ayan eh, para sa charity yung t-shirt ko. Bumali ka na isang t-shirt, apat na kilo daw ng guys ko, equivalent nito. So, bumili tayo kasi para sa charity. For the charity. Pahinga muna tayo, pahinga sa Lucena Grand Terminal. Pag na akong tulog kagabi. Puyat din ako, pero ito eh. Kailangan natin bumanat eh. Hindi ako nakatulog kanina eh. Excited. Excited eh. Tapos, Ano yan? ang tagal pa naman ng release. Parang Goto Batangas. Papaitan, parang gano'n. Parang ayan ang kapaitan. Yan, ha? Ilan daw na yung Goto Batangas? Yung Goto Batangas na inaano kasi nung... Medyo. Time check, it's 1:59 a.m. And ito kami sa Pagbilao. Sa Bumakadaw kami matutulog. Kaya namin kaya. Stress na yun eh. Ang pipilitin namin mag-vehicle pa. Kung magaling na kami, sayang lang yung hotel. Sayang lang yung babae sa hotel. Good morning mga ka-Thunders. Dito na kami natulog sa Salakot Hotel sa Gumaka. Kasi 3 AM na kami nakarating dito eh. Hindi na namin kakayanin at dumiretso pa ng Bicol. So nagpahinga muna kami and now ito paalis na uli kami. Gumaka Town Hall. Sobrang traffic dito sa Gumaka. Ganda ng dagat dito sa Quezon. Dito sa kalsada. Kagabi hindi ko nakita yung dagat doon sa may Timonan, Gumaka. Kasi daling araw na kami dumaan doon eh. Ngayon, bilis ng biyahe niya. Daling araw na kami nadaan doon. Dito sa may gawing dulo ng Gumaka, may napuntahan kaming isang kainan na medyo naiba ang ihip ng hangin. Taiwanese cuisine, mga boss. Sabi ko ba, kakaiba ito kailangang masubukan. Siyempre, hindi natin pinalampas ang pagkakataon pero ang talagang bida at umagaw ng eksena para sa akin, heto, sugar cane juice. Napakasarap mga ka-Thunders, natural ang tamis, walang pilit. Pagkatapos ng mahaba at nakakapagod na biyahe, pag inom mo nito, swak na swak ang lamig sa lalamunan. Parang na-recharge agad ang baterya natin. Kaya kung mapapadaan kayo dito sa dulo ng Gumaka, huwag niyong nang palagpasin. Subukan nyo na rin. Ginagawa na to, hanggang ngayon hindi pa rin tapos. Medyo, akala ko yung tuloy lang sa bando yung record breaking. Sa tagal ng pagkakagawa, ito rin pala. Kasi, kailan pa kami nag-Bicol? Tagal na.
Welcome to Calawag. Yung Calawag, Quezon na kami. Welcome to Bicolandia. O, ito na, Bicol na tayo, guys. Mas magandang dumaan dito sa sa Daet kaysa sa Rakagay ka. Ganda ng view. Sulit ang view dahil hindi ganun kasira ang kalsada. Actually, ginagawa pa nga dito. May mga ganyan konting landslide pero ayos naman. And zigzag, nakaka-enjoy, nakaka-challenge ang kalsada. Yung mga yung motor na yan, yung angkas pa, nagbabanking pa. Eh, ganda ng pagkaka-zigzag. I love it. Yung tipo ng kalsada na nakaka-challenge kasi dun sa Ragay, sa Tagkawayan, challenge ka rin dun kung paano kaya iiwas dun sa mga lubak. Dito, challenge ka sa ganda ng view at the same time yung kurbada ng kalsada, ang ganda rin ng mga kurbada. So i-enjoy ka dito. Andito ka na daan ng Daet. So kung pupunta kayo ng Legazpi, mas advisable na sa Daet ka dumaan. Nandito na tayo sa Municipality of Labo. Ito yung isang pinakamalaking bayan sa probinsya ng Camarines Norte. 15 kilometers na lang ang layo nito sa Daet. Habang bumabagtas sa zigzag road papuntang Tiwi Albay, natakam ako sa napakagandang view kung saan nagtatagpo ang dagat at bundok. Kaso walang oras para mag-pull over. Nagpas 4 PM na, tinahabol namin ang 5 PM closing ng simbahan para sa target audit schedule namin ngayong araw. Biyaheng mission muna tayo. Trabaho muna bago gala. At inabutan nga namin bukas pa yung chapel, so nagawa namin yung aming pag-audit sa team. Magandang buhay! Nandito tayo ngayon sa Red Doors Arimbay, kung saan tayo nagpalipas ng gabi matapos ang ating audit sa TV Chapel sa Legazpi City. At sila yung mamabait na staff. Ano nga po name nyo, ma'am? Ano nga po yung name nyo? Ayun, nahihiya. Follow na lang kita, sir. Ayun, sige. Dito po kayo mag-check-in pag nandito kayo sa anong lugar na? Red Doors Arimbay po. Arimbay, Tabaco ba na? Coastal Road. Coastal Road, Arimbay daw. Dito kayo mag-check-in pagka nandito kayo sa lugar na ito. Highly recommended. Wala kayong masasabi. Malinis, maayos, maganda, mabait mga staff. Yan. Thank you. Tapos bumili tayo dito, mag-iho tayo sa Tamandag. Apat na aircon lang pala ito eh. Apat lang is, dali lang yan. Nandito kami sa tapat ng LDS Santo Domingo Chapel. Ito may bilihan ng isda dito, tindahan ng isda. Pagi. Ang laki ng isda. Talakitok daw ito, ang laki. Tulingan. Kala ko nga pakol eh. Pusit. Talakitok. Ano, pusit, sayang. Pinari adobo. Adobo sa dilaw na lang. Kaso nga, kailangan natin ng Sarap ng tao. tuna. Kapag napag-uusapan ng Albay, otomatikong pumapasok sa isip ng marami ang iconic na Bulkang Mayon, ang makasaysayang Kagsawa Ruins, o kaya naman ang tanyag na simbahan ng Daraga. Pero alam mo ba na may isang bayan dito na may hawak ng isang natatanging sekreto? Ito ay ang bayan ng Santo Domingo, kung saan matatagpuan ang St. Dominic de Guzman Parish Church. Ngunit ano nga ba ang pinagkaiba nito sa ibang mga lumang simbahan sa Pilipinas? Ang simbahang ito ay binuo gamit ang mga itim na batong bulkan. Ayon sa lokal na kasaysayan, ang mga dambuhalang batong ito ay nagmula sa mga nakaraang pagbaha ng lahar, pagsabog ng kalapit na Bulkang Mayon.
Pagpasok mo sa loob ng simbahan, agad mong mararamdaman ang kakaibang lamig na dulot ng makakapal na pader nitong bato. Ang arkitektura nito ay kombinasyon ng estilong Romanesque at Baroque. Mabibigat ang pader, may mga arko, ngunit may mga detalyeng pino at pampitagan. Sa pinakaharap, sasalubungin ka ng napakagandang altar kung saan nakalaga ang imahe ni San Domingo de Guzman. Siya ang tagapagtatag ng Dominican Order at kilala sa buong mundo bilang tagapagtanggol ng katotohanan at propagation ng banal na rosaryo. Pagkatapos mong bumisita sa simbahan, napakadaling ikutin ang bayan ng Santo Domingo para mamasyal sa malapit na baybayin na may itim na buhangin. Mga ka-Thunders, hindi daw kompleto ang ating Bicol trip kapag hindi natin natikman ang tinaguriang kampiyon ng sabaw sa Bicol, ang kinalas. So nandito ngayon tayo sa isang kainan kung saan natin titikman ang kanilang pinagmamalaking kinalas. Pero bago natin ito banatan, mabilisang trivia muna para naman may mayambag tayo sa kaalaman ninyo ngayon. Bakit nga ba tinawag na kinalas? Galing yan sa salitang Bicolano na kalas. Ibig sabihin, tinanggal o hinugot mula sa buto. Ang karni kasi nito, mga ka-Thunders, ay mula sa ulo ng baka o baboy na pinakuluan ng parang walang bukas. Sobrang lambot kusa nang humihiwalay sa buto. Yan. So, anong masasabi mo, Cyril? Okay ba? Okay. Yan. Okay. Kaya lang ito, hindi ito kumakain ng baka. Kaya... Yan. So, titikman na natin. Tikman na natin. Okay, panalo. Okay guys, kain muna ka. Maaga kaming nakatapos sa Ginubatan Chapel, kaya nagkaroon kami ng chance na papasyalan ang sikat na Kagsawa Ruins. Ang Kagsawa Ruins ay ang nalalabing bahagi ng isang 18th century Franciscan church na natabunan ng lahar, bato at lava kung saan dandang mamamayan na nagtago sa loob ng simbahan ang nasa kasamaang palad ay nasawi. Sa kabila ng trahedya, ang natitirang tore ay naging simbolo ng katatagan at resilience ng mga Bicolano sa harap ng mga natural na kalamidad. So, dito tayo ngayon sa Kagsawa Ruins. Kakain tayo ng sili ice cream. Yan. Saka lang nagpili sa sofa. Yan, okay. Ano sabi mo? Level 2 yan eh. Ito level 1. Sarap, masarap. Sarap, masarap? Approve. Approve, masarap? Okay. Kapag ang pangarap nila na Thunders Motto, kumain ng chili ice cream dito sa Bicol. Yan. Bicol chili ice cream. Yan. Ayun. Kapanam lang ka sa sa sobrang anghang. Yung sa amin kasi level 1 lang. Yung sa kanya level 2. Sa kanya, level 2. Ano masasabi mo sa level 2? Kaya nga. Nawawala din pag nasama na yung tamis. Okay. Ayan. Okay. Mga ka-Thunders, matapos nating bisitahin ang Kagsawa Ruins, dito sa Albay may isang lugar na hindi mo pwedeng lagpasan kung hanap mo ay kapayapaan, kasaysayan at ang pinakamagandang pwesto para makita ang Bulkang Mayon. Nandito tayo ngayon sa ibabaw ng Santa Maria Hill para bisitahin ang sikat na Daraga Church. Ang Daraga Church ay hindi lang basta destinasyon para sa picture. Ito ay paalala na sa kabila ng mga bagyo at pagputok ng bulkan,
nananatiling matatag ang pananampalataya at kultura ng ating mga kababayan. At dito sa Daragat Church ay pupunta naman tayo sa Colosseum sa Sorsogon. Pero meet up muna natin ang mga bagong subscribers ni Lolo Sanders. Pwede mo mo. Pagka pwede yung sa computer. Mga ka-Thunders, akala niyo ba lumipad ako papuntang Italy para makita ang sikat na Roman Colosseum? Akala niyo lang yon dahil ang totoo, ilang oras na ride lang mula sa Maynila, nandito na tayo sa dulo ng Luzon. Welcome sa Sorsogon Sports Arena sa Barangay Balogo, Sorsogon City, ang tinaguriang Colosseum ng Bicol. Kaya kung nagpaplano kayo ng inyong Bicol loop, huwag nyo lang basta lalagpasan ng Sorsogon City. Huminto kayo rito sa Balogo, magpa-picture at damhin ang vibe na parang nasa Europa ka habang umiihip ang hanging Bicolano. Tikman ang anghang na hahanap-hanapin mo, sili ice cream at pinangat, tatak ng Pilipino, kinalas sa naga, sabaw na nagpapasigla, kasama ka sa tabi, bawat hinto ay may sigla. Hawak ang iyong kamay sa harap ng lumang tore, ang sarap maglakbay, walang sandaling itatabi. O sasalubungin ang ganda ng mayon, sa bawat kuha ng lente may kwento ng kahapon, mula sa Kagsawa hanggang sa asul na dagat. Ang ganda ng Bicol sa puso ay nag-aangat. Kahit matapos ang biyahe at tayo'y umuwi, ang alaala ng Bicol ay mananatili sa labi. Sa bawat edit ng vlog, sa bawat ngiti sa screen, ang lupang maanghang muling babalik alikin. O sasalubungin ang ganda ng mayon, sa bawat kuha ng lente may kwento ng kahapon, mula Salamat sa pagsama sa akin sa maikling stopover nito. Muli ito ang inyong katropa nagpapaalala sa bawat biyahe natin sa daan. Huwag natin kalimutang lumingon sa ating pinanggalingan. Ride safe mga ka-Thunders. Kita-kits sa Lord na Hero. Abangan ang susunod.